Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala? Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. At muli, ako po ang inyong kasama sa isa na namang paglalakbay ng damdamin. Sinasabi nilang, ang tahanan ay isang kanlungan. Ngunit paano kung ang mismong tahanan ang maging isang kulungan na binuo hindi ng rehas na bakal, kundi ng pighati at takot? At ang tanging susi para makalaya ay ang taong pinakakinatatakutan mong papasukin? Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang misteryo sa loob ng Via Dapit Hapon. Ang tanging liwanag sa malawak na silid-aklatan ay nagmumula sa malamig at asul na sinag ng 24 na monitor. Sa gitna ng mga ito, nakaupo si Hagonoy Noy de Acero. Ang kanyang mukha ay halos walang emosyon, habang ang kanyang mga mata ay mabilis na lumilipat mula sa isang screen patungo sa isa pa. Bawat sulok ng Villa Dapit Hapon, mula sa malawak na hardin hanggang sa pinakamaliit na pasilyo, ay nasa ilalim ng kanyang pagmamasid. Siya ay isang komandante sa kanyang sariling kuta, isang hari sa isang kahariang walang saya. Ang kanyang tingin ay huminto sa 2 monitor na nagpapakita ng magkahiwalay na kwarto. Sa isa, mahimbing na natutulog si Tala. Sa kabila, si Ulap, nakabaluktot na tila may itinatagong takot kahit sa panaginip, ang kanyang mga anak. Ang tanging dahilan kung bakit binuo niya ang perpektong kulungang ito. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa isang lumang litrato sa kanyang mesa. Isang masayang pamilya, siya, isang babaeng may maningning na ngiti, at 2 sanggol sa kanilang mga bisig. Ngunit ang nangiti ng babae ay isa na ngayong lason sa kanyang alaala. Biglang tumigas ang kanyang panga. Pagkakanulo. Iyon ang salitang sumisira sa bawat piraso ng tiwala sa kanyang puso. Itinayo niya ang mga pader na ito, ang mga kamerang ito, upang siguraduhing hindi na muling mangyayari iyon. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. "Sir, narito na po ang huling aplikante." "Papasukin mo siya," sagot ni Hagonoy, hindi inaalis ang tingin sa mga monitor. Pumasok ang isang babae. Simple lamang ang kanyang suot na bestida. Ang kanyang buhok ay nakatali lang ng simple. Wala siyang kolorete sa mukha, at sa kanyang mga mata, may isang uri ng katahimikan na hindi bagay sa loob ng bahay na yon. Siya si Liwayway Paredes. "Magandang umaga po, Mr. De Acero." Bati niya. Ang boses ay mahinahon. Itinuon ni Hagonoy ang kanyang upuan paharap sa kanya. Ang kanyang mga mata ay parang scanner na sinusuri ang bawat detalye. "Maupo ka." Umupo si Liwayway, ngunit nanatili itong diretso. Ang kanyang mga kamay ay magalang na nakapatong sa kanyang kandungan. Hindi siya mukhang natatakot na siyang unang ikinagulat ni Hagonoy. Karamihan ay nanginginig sa ilalim ng kanyang titig. "Liwayway Paredes," basa niya mula sa papel sa kanyang harapan. 24 na taong gulang, galing sa probinsya. "Bakit mo gustong maging yaya ng mga anak ko?" Ang tanong ay direkta, malamig, at walang paligoy-ligoy. "Mahal ko po ang mga bata," simpleng sagot ni Liwayway. "At kailangan ko po ng trabaho para matulungan ang aking pamilya." "Maraming trabaho sa Maynila. Bakit dito? Alam mo ba kung anong klaseng lugar ito?" Tumaas ang isang kilay ni Hagonoy. Sinusubukan niya itong takutin, hanapan ng butas. "Ang sabi po sa agency, kailangan niyo ng isang taong mapagkakatiwalaan at mananatili sa loob ng bahay." "Handa po ako roon. Ang mahalaga po sa akin ay maalagaan ng mabuti ang mga bata." May sinseridad sa kanyang boses na halos nakakainis para kay Hagonoy. Masyadong malinis, masyadong perpekto. Makalipas ang ilang matitinding tanong, na lahat ay sinagot ni Liwayway ng may kaparehong kalmadong katapatan, tumayo si Hagonoy. "Halika, sumunod ka sa akin."
Dinala niya si Liwayway sa sala kung saan naglalaro ang mga bata. O mas tamang sabihing, si Tala lang ang naglalaro. Tahimik na binubuo ng 6 na taong gulang na batang babae ang isang tore ng mga blok. Si Ulap naman, ang kanyang kakambal, ay nakaupo lang sa isang sulok. Yakap ang isang maliit na unan na hugis ulap, nakatitig sa kawalan. Tala Ulap, tawag ni Hagonoy. Napalingon si Tala, ngunit si Ulap ay nagtago sa likod ng binti ng kanyang ama nang makita si Liwayway. Nanikip ang dibdib ni Liwayway sa nakita. Ngumiti si Liwayway. Isang nangiting tila nagdala ng kaunting init sa malamig na silid. Lumuhod siya para maging kapantay ni Tala. Ang ganda naman ng tore mo, kasing taas na ng mga pangarap mo. Napatingin si Tala sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pag-usisa. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan na may isang bagong mukha na ngumiti sa kanya ng ganoon. Maging si Ulap ay sumilip mula sa likod ng kanyang ama. Pinanood ni Hagonoy ang eksena. Isang bahagi niya ang gustong itaboy, ang babae palabas, palayo sa kanyang mga anak. Ngunit isang bahagi niya, isang maliit na bahagi na halos ayaw niyang kilalanin, ay nakakita ng isang bagay na matagal nang nawawala sa mga anak niya. Isang tunay na ngiti mula sa isang estranghero. Mananatili ka sa kwarto sa dulo ng pasilyo. Bawal kang lumabas ng bahay nang walang pahintulot ko. Ang mga anak ko ay hindi pwedeng lumayo sa paningin mo kahit isang segundo. At higit sa lahat, huminto siya at tinitigan si Liwayway ng mariin. Lahat ng ginagawa mo sa bahay na ito ay nakikita ko. Malinaw ba? Ang banta ay nakabitin sa hangin, mabigat at malamig. Ngunit sa halip na matakot, tumangulang si Liwayway. Opo, sir. Malinaw po. Patalikod na si Hagonoy nang marinig niya ang bulong ni Tala. Yaya, gawa po tayo ulit ng tore bukas? Yung mas mataas. Hindi lumingon si Hagonoy, ngunit sa unang pagkakataon, sa mamahabang panahon, bahagyang lumuwag ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamao. Ang unang gabi ni Liwayway sa Villa Dapit hapon ay tahimik. Masyadong tahimik. Matapos niyang ayusin ang kanyang mga gamit sa maliit ngunit malinis na kwarto, sinigurado niyang tulog na ang mga bata. Inayos niya ang kumot ni Tala at hinaplos ang buhok ni Ulap na kahit sa pagtulog ay nakakunot ang noo. Samantala, sa silid-aklatan, si Hagonoy ay muling nakaupo sa kanyang trono ng pagbabantay. Pinanood niya ang bawat galaw ni Liwayway sa monitor. Ang pag-aayos ng damit. Ang pag-upo sa gilid ng kama. Walang kahina-hinala. Ngunit para kay Hagonoy, ang kawalan ng mali siya ay isang mali siya na rin. Isang magaling na pagtatanghal. Ilang sandali pa nakita niyang tumayo si Liwayway at dahan-dahang lumabas ng kanyang kwarto. Sinundan siya ng mga mata ni Hagonoy sa screen habang tinatahak nito ang madilim na pasilyo. Pumasok ito sa kwarto ng mga bata. Inaasahan na niya ito. Marahil ay may gagawin itong masama. Ngunit wala. Inayos lang ulit nito ang kumot ng kambal. Nang akala ni Hagonoy ay babalik na ito sa kanyang silid, huminto si Liwayway sa tabi ng malaking bintanang salamin sa kwarto ng mga bata. Ang bintana ay nakatanaw sa pinakaliblib na bahagi ng hardin, isang lugar na matagal na niyang hindi pinapansin, kung saan ang mga damo ay matataas at ang mga bulaklak ay nalantana. Nakatayo lang doon si Liwayway, nakatingin sa labas, sa kadiliman. Hindi siya gumagalaw. Ano ang tinitingnan niya? Alam ni Hagonoy kung ano ang nandoon. Isang maliit, halos natatabunan ng puntod na gawa sa marmol. Ang huling hantungan ng kanyang ina. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Hagonoy. Bakit doon? Bakit doon siya nakatingin? Imposibleng makita niya ang puntod mula roon sa dilim. Isang senyas ba ito? May hinihintay ba siya? Ang kanyang mga daliri ay mabilis na kumilos sa control panel. Gamit ang joystick, iginalaw niya ang camera na naka-install sa kisame ng kwarto ng mga bata. Dahan-dahan,
na may halos walang ingay na pag-zoom, lumapit ang lente sa mukha ni Liwayway. Ang kanyang anyo ay napuno sa isa sa mga monitor. Nakikita niya ang bahagyang pamumuo ng hamog sa salamin mula sa kanyang paghinga. Nakikita niya ang bawat pilik mata at sa kanyang mukha may isang emosyon na hindi maintindihan ni Hagonoy. Hindi ito kasakiman, hindi pagkukunwari. Ito ay isang uri ng malalim na kalungkutan, isang pangungulila. Ngunit para sa isang taong nasunog na sa apoy ng pagtataksil, ang tiwala ay isang abo na lamang. Para kay Hagonoy, ang bawat anino ay isang banta, at ang bawat hindi maipaliwanag na emosyon ay isang kasinungalingan. At sa gabing iyon, sa kanyang isipan, si Liwayway Paredes ay hindi na isang simpleng yaya. Siya ay isang palaisipan na kailangan niyang buwagin bago siya ang mabuwal. Para kay Liwayway, ang Villa Dapit Hapon ay isang magandang kulungan. Ang mga pader ay matataas at napapalibutan ng mga bulaklak na tila walang buhay. Ang sahig na gawa sa narkiri ay kumikinang sa kalinisan, ngunit ang bawat yabag niya ay lumilikha ng alingawngaw sa nakabibinging katahimikan. At sa bawat sulok, sa itaas ng bawat pinto, naroon sila. Ang maliliit na itim na tuldok na parang mga matang hindi kumukurap. Ang mga kamera. Sa kanyang mga unang araw, ramdam na ramdam niya ang bigat ng mga matang yon. Habang naghahanda siya ng agahan, habang nagbabasa ng kwento para kay Tala, kahit habang pinupunasan niya ang isang basong nabasag, alam niyang may nanonood. Pakiramdam niya ay isa siyang artista sa isang entabladong walang manonood. Tanging ang isang kritiko lamang na naghihintay sa kanyang pagkakamali. Si Hagonoy de Acero, bihira niya itong makita ng personal. Madalas ay nagkukulong ito sa silid-aklatan. Ngunit ang presensya nito ay parang isang malamig na hanging yumayakap sa buong kabahayan. Ang kanyang kanlungan ay ang mga bata. Si Tala, na may mga matang kumikinang na parang bituin, ay uhaw sa kalinga at kwento. Mabilis itong napalapit sa kanya. Ngunit si Ulap ang tunay na hamon. Lagi itong tahimik, laging nakatago sa isang sulok, mahigpit na yakap ang una nitong hugis-ulap. Ang kanyang kalungkutan ay isang pader na mas mataas pa kaysa sa mga pader ng villa. Isang hapon, habang si Tala ay abala sa pagguhit, nilapitan ni Liwayway si Ulap na nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa mga ulap sa kalangitan. Alam mo ba, Ulap? Mahinang sabi ni Liwayway. Umupo siya, hindi masyadong malapit para hindi ito magulat. Hindi malungkot ang mga ulap. Mukha lang silang mabigat kasi nag-iipon sila ng lakas. Nag-iipon sila ng maraming tubig para kapag handa na sila, ibubuhos nila yon sa lupa para lumago ang mga halaman at uminom ang mga hayop. Hindi kumibo si Ulap, ngunit nakita ni Liwayway ang bahagyang paggalaw ng kanyang mga mata. Isang pahiwatig na siya'y nakikinig. Kaya sa susunod na makita mong madilim ang ulap, pagpapatuloy niya, huwag mong isiping malungkot siya. Isipin mo na lang, naghahanda siyang tumulong. Sa unang pagkakataon, dahan-dahang lumingon si Ulap at tumingin sa kanya. Isang segundo lang yon, ngunit para kay Liwayway, ang isang segundong yon ay parang isang sinag ng araw na tumagos sa makapal na ulap. Sa paglipas ng mga araw, natuklasan ni Liwayway ang isang bagay. May isang malaking puno ng mangga sa likod bahay na dahil sa mayabong nitong mga sanga ay nakakalikha ng isang blind spot mula sa mga kamera sa pader. Doon, sa ilalim ng lilim nito, sa unang pagkakataon, naramdaman niyang malaya sila. Isang hapon, dinala niya roon ang kambal. Naglatag siya ng kumot at naglabas ng mga laruan. Dito, anya na may kasamang kindat, tayo lang ang makakaalam, walang ibang mata. Natawa si Tala, isang tunog na kay tamis pakinggan. Naghabulan sila, nagpagulong-gulong sa damuhan. Maging si Ulap ay napangiti habang pinapanood sila. Sa sandaling iyon, ang Villa Dapit Hapon ay naging isang tunay na tahanan. Ngunit ang kanilang kasiyahan ay hindi nagtagal.
Isang malakas at malamig na boses ang pumutol sa kanilang tawanan. Anong ginagawa ninyo rito? Nakatayo si Hagonoy sa di kalayuan. Ang kanyang muka ay kasing dilim ng paparating na bagyo. Agad na nagtago si Ulap sa likod ni Liwayway. Mr. De Acero, sinabi ko sa'yo, hindi sila pwedeng mawala sa paningin mo at sa paningin ko. Sigaw niya, pasigyang gigon niya. Ang galit ay bakas sa kanyang boses. Sinasadya mo ba ito, Mandi? Tinuturuan mo ba silang maging irresponsable? Tumayo si Liwayway. Hinarap ang galit ni Hagonoy habang pinoprotektahan ang mga bata sa kanyang likuran. Hindi po, sir. Nais ko lang po silang maranasan na maglaro ng malaya. Kahit sandali lang po. Kailangan po nila to. Nagtagisan sila ng tingin. Ang galit sa mga mata ni Hagonoy at ang determinasyon sa mga mata ni Liwayway. Sa huli, si Hagonoy ang unang umiwas. Tinalikuran niya sila nang walang imik, ngunit ang bigat ng kanyang galit ay naiwan sa hangin. Kinabukasan, habang natutulog ng tanghali ang mga bata, nagtungo si Liwayway sa nakalimutang bahagi ng hardin. Doon, sa ilalim ng mga gumagapang na baging, naroon ang puntod ni Ginang Diwa de Acero. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang ina, isang babaeng may ginintuang puso na itinuring siyang parang tunay na kapamilya. Gamit ang kanyang mga kamay, maingat niyang inalis ang mga damo at tuyong dahon sa paligid ng lapida. Pinunasan niya ang pangalang nakaukit dito. Pumitas siya ng isang ligaw na bulaklak na tumubo sa malapit at inilagay yon sa ibabaw ng marmol. Sana po, nasaan man kayo, ay binabantayan ninyo sila. Bulong niya. Hindi niya alam na mula sa bintana ng silid-aklatan, sa pamamagitan ng isang naka-zoom na lente, bawat galaw niya ay pinanonood ni Hagonoy. Ang puso nitong halos naging bato ay nakaramdam ng isang kakaibang pagtibok. Isang halo ng pagtataka at lumang sakit. Nang gabing iyon, matapos ang isang mahabang araw, magkatabing pinatulog ni Liwayway ang kambal. Si Ulap ay nakatulog na yakap ang kanyang unan, ngunit si Tala ay hindi pa dinadalaw ng antok. Yayaway, bulong ng bata. Kanta ka po. Ngumiti si Liwayway. At mula sa kanyang bibig, lumabas ang isang himig na matagal na niyang baon mula sa kanyang kabataan. Isang oyayi na itinuro sa kanya ng kanyang ina, na natutunan naman nito mula sa dati nitong amo. Isang himig ng pag-ibig at kapayapaan. Tulog na, bunso kong mahal. Ang tala sa langit ika'y babantayan. Ang malambing niyang boses ay lumabas sa silid, gumapang sa tahimik na pasilyo, at pumasok sa siwang ng pinto ng silid-aklatan. Sa loob, napahinto si Hagonoy sa kanyang ginagawa. Nanigas siya sa kanyang upuan. Ang kanyang paghinga ay tila nahinto. Ang kantang iyon, ang mga salitang iyon, iisang tao lang ang kumakanta niyon para sa kanya. Ang kanyang ina. Paano? Paanong alam ng babaeng ito ang himig ng kanyang kahapon? Ang bawat nota ay isang saksak sa kanyang puso. Nagbubukas ng mga sugat na akala niya ay naghihilom na. Sino ka ba talaga, Liwayway Paredes? Ang oyayin ni Liwayway ay parang isang multo. Isang multong hindi nakakatakot, kundi nangungulila. Para kay Hagonoy, ang bawat nota ay isang pamilyar na haplos. Isang alaalang pinilit niyang ibaon sa ilalim ng galit at pagdududa. Nanatili siyang nakatitig sa monitor kung saan payapang natutulog ang kanyang mga anak sa ilalim ng pagbabantay ng babaeng yon. Ngunit ang kanyang isip ay lumilipad pabalik sa isang panahong mas simple, isang panahong ang tanging halimaw na kinatatakutan niya ay nasa ilalim lamang ng kanyang kama. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ang himig ay paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan. Paano? Saan niya narinig ang kantang iyon? Isang koinsidensya lang ba? Sa mundo ni Hagonoy, walang lugar ang koinsidensya. Ang lahat ay may dahilan. Ang lahat ay bahagi ng isang plano. Kinabukasan, ibang-iba na ang paraan ng kanyang pagmamasid.
Hindi na lang siya naghahanap ng banta o pagkakamali. Naghahanap na siya ng mga sagot. Pinanood niya si Liwayway habang tinuturuan nito si Tala na magsulat. Pinanood niya ito habang matiyagan itong sinusubuan si Ulap na sa unang pagkakataon ay hindi umiling. May kakaibang gaan sa kilos ng babae, isang natural na pag-aaruga na hindi maaring itanghal lang. Ngunit ang pagdududa ay isang matinding lason. Dahil sa hindi mapakaling pakiramdam, umakyat si Hagonoy sa bodega, isang lugar na hindi na niya napupuntahan ng maraming taon. Ang alikabok ay makapal at ang amoy ng nakaraan ay nanunuot sa hangin. Hinanap niya ang isang lumang baul na gawa sa kahoy. Sa loob nito ay ang mga natitirang gamit ng kanyang ina. Mga libro, ilang piraso ng damit, at isang maliit na kwaderno na may balat na gawa sa katad. Ang talaarawan ng kanyang ina sa paghahardin. Binuklat niya ang mga pahina nito. Ang sulat kamay ng kanyang ina ay eleganteng sumasayaw sa papel. Nakasulat doon ang mga sikreto ng bawat halaman sa hardin ng Villa Dapit hapon. At sa isang pahina, nakita niya ang isang guhit ng isang partikular na halaman. Isang uri ng palumpong na may maliliit na puting bulaklak. Sa ilalim nito, nakasulat, Hagonoy. Biglang bumalik sa kanya ang isang alaala. Inay, bakit Hagonoy ang pangalan ko? Ang pangit pakinggan. Reklamo ng batang Sinoy habang tinutulungan ang inang magdilig. Ngumiti si Diwa at hinaplos ang kanyang buhok. Anak, ang Hagonoy ay isang espesyal na halaman. Maraming nagsasabi na isa lang siyang damo, pero matatag siya. Nabubuhay siya kahit sa pinakamahirap na lupa. At higit sa lahat, itinuro nito ang maliliit na bulaklak. Kahit gaano siya katibay at kagaspang tingnan, nagbibigay pa rin siya ng ganda at lunas. Yan ka, anak ko. Isang araw, maiintindihan mo. Napapikit si Hagonoy. Ang sakit at pangungulila ay biglang sumalakay sa kanya. Ngayon, naiintindihan na niya. Naging matatag nga siya, ngunit nawala ang kanyang mga bulaklak. Isinara niya ang talaarawan. May isang ideya na nabuo sa kanyang isipan, isang pagsubok. Kinahapunan, nakita niyang nagdidilig si Liwayway sa hardin, malapit sa puntod ng kanyang ina. Ito na ang pagkakataon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, pinatay niya ang mga monitor. Huminga siya ng malalim at lumabas ng silid-aklatan. Ang sikat ng araw ay tila tumama sa kanya na parang isang sampal. Nasanay na siya sa dilim. Nakita niya si Liwayway, abala sa pag-aalaga sa isang rosas. Paredes! Tawag niya. Sinubukang panatilihing formal ang kanyang boses. Nagulat si Liwayway at napalingon. Sir, may kailangan po kayo? Naglakad si Hagonoy at tumayo sa tabi ng halamang nakita niya sa talaarawan. Alam mo ba kung anong halaman ito? Tanong niya. Tila walang interes. Tumingin si Liwayway sa palumpong. Ngumiti siya ng bahagya. Hagonoy po, sagot niya. Sabi po ng nanay ko, marami raw ang hindi nakakaalam, pero isa po itong mabisang gamot sa mga sugat. Tumingin siya kay Hagonoy. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. At kahit daw po mukha siyang simpleng damo, may kakayahan pa rin siyang mamulaklak at magbigay ng ganda. Natigilan si Hagonoy. Ang mga salita, halos pareho. Ang mga salitang yon ay mula sa kanyang ina, na sinabi sa nanay ni Liwayway, at ngayon ay bumabalik sa kanya mula sa bibig ng babaeng ito. Ang dibdib niya ay biglang gumaan, na para bang isang mabigat na kadena ang naputol. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang teorya ng panloloko ay gumuho. Sa salamat! Yun lang ang lumabas sa kanyang bibig. Ang pag-uusap ay naging alanganin. Hindi siya sanay makipag-usap ng walang pader, ng walang screen sa pagitan nila. Magaling ang ginagawa mo sa mga bata. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway. Gagawin ko po ang lahat para sa kanila, sir. Tumangulang si Hagonoy
at akmang tatalikod na nang biglang magring ang kanyang telepono. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa, inaasahang tawag mula sa opisina. Ngunit ang numerong nakarehistro ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang numero na matagal na niyang binura, ngunit hindi kailanman nakalimutan. Sinagot niya ito. Ang kanyang katawan ay muling nanigas. Hello? Isang boses na malambing ngunit puno ng lason ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses mula sa bangungot ng kanyang nakaraan. Hagonoy, mahal, kumusta ka na? Si Amihan, anong kailangan mo? Mariin niyang tanong. Agad na lumingon palayo kay Liwayway na tila ba ayaw niyang madungisan ito ng kanilang usapan. Wala naman. Nabalitaan ko lang na may bago ka na raw. Katulong, isang yaya. Sana lang ay mas marunong kang pumili ngayon. May halong panunuya sa boses nito. Huwag kang masyadong magtiwala, Hagonoy. Alam mo naman, ang mga mukhang anghel. Sila ang may pinakamatatalim na sungay. Paalam. Click! Napatitig si Hagonoy sa telepono. Ang kaunting init na nagsimulang bumalot sa kanyang puso kanina ay biglang nilamon ng isang pamilyar na lamig. Ang pagdududa na akala niya ay nawala na ay bumalik ng may mas matinding lakas, dala ang mga multo ng isang pagkakanulong hindi niya malilimutan. Ang babala ni Amihan ay isang lason na mabilis na kumalat sa ugat ni Hagonoy. Para kay Liwayway, ang pagbabago ay agaran at malinaw. Ang kaunting init na naramdaman niya sa kanilang pag-usap sa hardin ay naglaho na parang bula. Ang mga tingin ni Hagonoy ay bumalik sa pagiging matalas. Ang kanyang mga salita ay muling naging malamig at formal. Bawat kilos ni Liwayway ay muling naging isang exhibit sa ilalim ng walang kapagurang pagmamasid ng mga kamera. Naramdaman niya ang pader na muling itinayo sa pagitan nila, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Ngunit hindi niya hinayaang maapektuhan nito ang kanyang tungkulin. Ang kanyang atensyon ay nanatili sa mga bata. Sila ang kanyang dahilan, ang kanyang liwanag, sa loob ng malungkot na bahay na yon. Nagsimula ang lahat sa isang mahinang ambon ng hapong iyon. Pagsapit ng gabi, ang ambon ay naging isang malakas na buhos ng ulan na may kasamang malakas na hangin na humahagupit sa mga puno at kumakalampag sa mga bintana. Ang kalangitan ay nagliliyab sa bawat kidlat na sinusundan ng nakabibinging dagundong ng kulog. Sa loob ng kwarto, yakap ni Liwayway ang nanginginig na si Tala habang si Ulap ay tahimik na nakaupo sa isang sulok, yakap ang kanyang unan. Huwag kang matakot, Tala, bulong ni Liwayway. Tunog lang yan ng mga ulap na naglalaro sa langit. Biglang umubo si Tala, isang ubo na tuyo at mainit. Nang hipuin ni Liwayway ang noo nito, nagulat siya sa tindi ng init. Nilalagnat ito at mabilis na tumataas. Sir! Tawag ni Liwayway. Lumabas siya ng kwarto at nagmamadaling kumatok sa silid-aklatan. Sir Hagonoy, si Tala po. Agad na bumukas ang pinto. Anong nangyayari? Tanong ni Hagonoy. Bakas sa kanyang muka ang pag-aalala. Mataas po ang lagnat niya. Kailangan po natin siyang bigyan ng gamot. Habang si Hagonoy ay abala sa paghahanap ng gamot, biglang kumislap ang lahat ng ilaw. At pagkatapos, isang malakas na thud ang narinig mula sa labas na sinundan ng ganap na kadiliman. Nawalan sila ng kuryente. Diyos ko! Narinig ni Liwayway ang isang mahinang mura mula kay Hagonoy. Sa isang iglap, ang kanyang pinakamalaking sandata, ang kanyang mga mata sa bawat sulok ng bahay ay nawala. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, si Hagonoy de Acero ay naging bulag sa loob ng kanyang sariling pamamahay. Naramdaman niya ang isang pamilyar na pag-atake ng pagkataranta. Kinuha niya ang kanyang telepono, sinubukang i-access ang camera system, ngunit walang silbi. Wala siyang kontrol. Habang siya ay parang isang kapitan na nawalan ng barko, si Liwayway ay kumilos ng may bilis at katiyakan. Sir, wag po kayong mag-alala. Maghanap po kayo ng kandila o flashlight
Ako na pong bahala kay Tala. Ang boses niya, kalmado at puno ng awtoridad, ay tila isang angkla sa gitna ng unos. Nakahanap si Hagonoy ng emergency light at pagbalik niya sa kwarto, naabutan niya si Liwayway na may hawak ng isang palanggana na ng maligamgam na tubig at isang maliit na tuwalya. Sa liwanag ng emergency light, pinupunasan niya ang noo, mga braso at binti ni Tala. Bawat galaw niya ay banayad ngunit tiyak. Ito ang laging ginagawa ng nanay ko sa amin kapag nilalagnat kami. Paliwanag niya. Hindi inaalis ang tingin sa bata para hindi umakyat ang init sa ulo. Umupo si Hagonoy sa isang tabi. Pakiramdam ay inutil. Ang lahat ng kanyang mamahaling teknolohiya, ang lahat ng kanyang pinagplanuhang seguridad ay walang silbi laban sa isang simpleng lagnat at isang bagyo. Pinanood niya si Liwayway. Sa liwanag ng kandilang sinindihan niya, ang mukha nito ay nagpakita ng isang uri ng lakas at kapayapaan na hindi pa niya nakikita dati. Walang pagkukunwari, walang takot, tanging purong pag-aalala at pag-aaruga. Sa loob ng halos isang oras, sa gitna ng malakas na ulan at kulog sa labas, ang tanging maririnig sa loob ng silid ay ang mahinang paghinga ni Tala at ang banayad na tunog ng basang tuwalya sa balat nito. Si Liwayway ay hindi umalis sa tabi ng bata. Hindi siya nagreklamo. Hinaplos niya ang buhok nito. Bumulong ng mga salitang pampakalma. At sa mga sandaling iyon, hindi isang kahina-hinalang empleyado ang nakita ni Hagonoy. Nakita niya ang isang tagapag-alaga, isang liwanag sa dilim. Nang sa wakas ay bumaba na ang lagnat ni Tala at nakatulog na ito ng mahimbing, saka lang huminga nang maluwag si Liwayway. Sumandal siya sa pader, halata ang pagod sa kanyang mukha. Lumapit si Hagonoy, may dalang isang basong tubig. Inumin mo to. Kinuha ito ni Liwayway. Salamat po. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila. Isang katahimikang hindi na nakakailang. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, sabi ni Hagonoy. Ang kanyang boses ay mahina at halos isang bulong. Puno ito ng isang emosyong hindi niya inaasahan. Paghanga. Salamat. Tumingin si Liwayway sa kanya. Sa liwanag ng kandila, nakita niya hindi ang isang malupit na amo, kundi ang isang nag-aalalang ama. Isang taong natutong muling umasa, kahit sa isang gabi lang. Kinabukasan, bumalik na ang kuryente. Ang bagyo ay lumipas na. Nag-iwan ng mga basang dahon at ilang sirang sanga sa hardin. Ang unang ginawa ni Hagonoy ay ang puntahan ang kanyang silid-aklatan. Hindi para tingnan si Liwayway, kundi para suriin ang external footage, ang mga kamera sa labas ng gate na may sariling power supply. Gusto niyang malaman kung ano ang naging sanhi ng pagkawala ng kuryente. Habang pinapatakbo niya ang recording mula kagabi, isang bagay ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang itim na sasakyan. Nakaparada ito sa kabilang kalye, halos natatago sa dilim, sa kasagsagan ng bagyo. Hindi ito dapat nandoon. Ini-rewind niya ang video at nag-zoom in. Nakikita niya ang oras, 11:47 p.m., panahon kung kailan sila abala sa lagnat ni Tala. Nag-zoom in pa siya sa bintana ng sasakyan. Mahirap makita dahil sa ulan. Ngunit may isang saglit na tumama ang kidlat, nagbibigay liwanag sa lahat. At sa isang segundong yon, malinaw niyang nakita ang mukha ng driver na nakatingin ng diretso sa kanyang bahay. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang mukhang iyon. Pamilyar ito. Ang lalaking kasama ni Amihan sa mga huling araw nila. Ang lalaking dahilan ng kanyang pagbangon mula sa pagkawasak. Dante Ramos. Ang imahe ni Dante Ramos sa labas ng kanyang gate ay isang aninong bumalot muli sa isipan ni Hagonoy. Ang tiwalang nagsimulang sumibol noong gabing bumagyo ay tila isang halaman na biglang binuhusan ng lason. Bawat ngiti ni Liwayway, bawat mabuti niyang gawa ay may kasama na ngayong tandang pananong sa isip niya. Baka tama si Amihan. Baka ang lahat ng ito
ay isang napakagaling na pagtatanghal. Ngunit may isang bagay siyang hindi maitatanggi, ang pagbabago sa kanyang mga anak. Isang umaga, pumasok si Tala sa kanyang silid-aklatan. May dalang isang piraso ng papel. "Daddy, tingnan mo po." Iyon ay isang guhit. Isang bahay na may araw at mga bulaklak. At sa gitna, may 4 na tao na magkakahawak kamay. 2 maliit na bata, isang babaeng may mahabang buhok at isang lalaki. Kilala niya ang sarili niya, hindi dahil sa pagkakahawig, kundi dahil sa isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Sa guhit ni Tala, ang lalaki ay nakangiti. "Sino to?" tanong ni niya. Itinuturo ang babae. "Si Yayaway po," sagot ni Tala. "Pamilya po tayo." Isang bagay ang kumurot sa puso ni Hagonoy. Pamilya. Isang salitang matagal na niyang ikinulong sa baul ng nakaraan. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa guhit, ang nakangiting mukha na iginuhit ng kanyang anak. Isang bersyon ng sarili na hindi na niya kilala. Dahil sa pinsalang dulot ng bagyo, nagpasya si Hagonoy na ipaayos ang ilang bahagi ng bahay, kabilang na ang lumang bodega na nabasa ang ilang bahagi ng bubong. Kinailangan niyang samahan si Liwayway doon upang ituro ang mga gamit na kailangang ilipat. Ang hangin sa loob ng bodega ay siksik sa amoy ng alikabok at lumang papel. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilya sa gitna. Nag-iiwan ng mahahabang anino sa mga nakatambak na kasangkapan. "Dahan-dahan lang sa mga kahon na yan," sabi ni Hagonoy. Itinuturo ang isang hilera ng mga karton. Mga gamit yan ng hindi niya itinuloy, mga gamit ng kanyang ina. Habang nag-aayos sila, napansin ni Liwayway ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy na nakasiksik sa ilalim ng isang mesa. Maingat niya itong kinuha at pinunasan ng kanyang palad ang makapal na alikabok. May mga nakaukit itong bulaklak sa ibabaw. "Ano po ito, sir?" tanong niya. Nakilala agad ni Hagonoy ang kahon, ang music box ng kanyang ina. Dahan-dahan niya itong kinuha mula sa mga kamay ni Liwayway. Ang pagdampi ng kanilang mga balat ay nagdulot ng isang kuryenteng hindi niya inaasahan. Binuksan niya ito. Sa loob, isang maliit na balerina ang nakatayo, tila naghihintay. Piniihit niya ang susi sa gilid. Isang malambing, pamilyar na himig ang pumuno sa katahimikan ng bodega. Ang paboritong kanta ng kanyang ina. Sa ilalim ng nag-iisang bumbilya, sa gitna ng mga alikabok at alaala, nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Liwayway, wala siyang nakitang panlilinlang, wala siyang nakitang masamang intensyon. Ang nakita niya ay isang dalisay na paghanga, isang katahimikang nagbibigay ng kapayapaan sa magulo niyang mundo. Ang himig, ang mga alaala, ang babaeng nasa harap niya na nagdala ng ngiti sa kanyang mga anak at nag-alaga sa puntod ng kanyang ina. Lahat ng yon ay bumuhos sa kanya ng sabay-sabay. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay gumuhos sa isang iglap. Hindi niya namalayan ang kanyang sarili. Humakbang siya palapit. Hinawakan niya ang pisngi nito at sa isang iglap ng kahinaan o marahil ng katapangan, hinalikan niya ito. Ang halik ay marahan, puno ng pangungulila at isang pagkauhaw na hindi niya alam na nararamdaman niya. Sa sandaling iyon, hindi siya si Hagonoy de Acero, ang lalaking bakal. Siya ay si Noy, isang lalaking pagod na sa pag-iisa. Ngunit kasing bilis ng pagguho ng kanyang mga pader ay ang pagbabalik ng mga multo. Dante Ramos, ang babala ni Amihan, ang pagkakanulo. Bigla siyang lumayo na para siyang napaso. Ang init sa kanyang mga mata ay napalitan ng yelo. Nakita niya ang pagkagulat at pagkalito sa mukha ni Liwayway. Isa itong pagkakamali. Sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Itinayo niya muli ang pader, mas mataas, mas matibay. "Huwag mong kalimutan ang iyong lugar dito. Isa ka lang empleyado." Ang bawat salita ay parang isang sampal. Nakikita niya ang sakit na gumuhit
sa mga mata ni Liwayway bago ito mabilis na yumuko. Hindi ito umimik. Mabilis itong tumalikod at halos takbuhin ang daan palabas ng bodega. Iniwan siyang mag-isa kasama ang himig ng music box na ngayon ay parang isang panunuya. Sinuntok ni Hagunoy ang isang kahon, galit sa sarili, galit sa kahinaan niya. Bakit niya ginawa iyon? Binigyan niya ito ng bala laban sa kanya. Bumalik siya sa kanyang kuta, sa kanyang silid-aklatan, sa kanyang mga monitor. Doon, pinanood niya si Liwayway na pumasok sa kanyang kwarto at hindi na lumabas. Hindi niya makita kung umiiyak ito, ngunit alam niya. Alam niyang sinaktan niya ito ng malubha. Ang pagkukonsensya ay nagsimulang kumain sa kanya, ngunit nilabanan niya ito ng lason ng pagdududa. Isang pagtatanghal lang yan. Ginagamit niya ang kahinaan mo. Kailangan niyang malaman. Kailangan niya ng patunay. Hindi na siya maaaring umasa sa mga kamera lang. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang numero mula sa isang lumang contact list. Isang pribadong investigador. May ipapahanap ako sa'yo, sabi niya sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay mariin at walang bakas ng pag-aalinlangan. Lahat, mula sa kanyang pagkabata hanggang ngayon, bawat detalye. Ang pangalan niya ay Liwayway Paredes. Makalipas ang ilang oras, habang nakatitig siya sa isang blankong monitor na nagpapakita ng saradong pinto ng kwarto ni Liwayway, tumunog ang kanyang telepono. May nakuha na ako, boss, sabi ng investigador. Walang criminal record, malinis, pero may isang interesanteng detalye. Ang pangalan ng nanay niya ay Sofia Paredes. Ano ang tungkol sa kanya? Nagkaroon ng sandaling katahimikan bago sumagot ang investigador. Ayon sa mga lumang record, si Sofia Paredes ay naging head housekeeper ng pamilya de Acero sa loob ng 15 taon. Ibaba ni Hagunoy ang telepono. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Hindi ito koinsidensya. Ang oyayi, ang kaalaman sa halaman, ang lahat. Para sa kanya, iisa lang ang kahulugan nito. Lahat ay isang plano. At siya ay pumasok mismo sa bitag. Ang amoy ng sigarilyo at murang pabango ay nanunuot sa maliit na apartment. Taliwas sa malawak at malinis na Villa Dapit hapon, ang lugar na ito ay masikip, magulo, at tila kinakalawang sa paglipas ng panahon. Nakaupo si Amihan Valderrama sa isang kupas na sofa. Ang kanyang magandang muka ay nababalot ng pagkainip. Ang tagal naman, Dante, reklamo niya habang pinaglalaruan ang kanyang mamahaling telepono. Akala ko ba madali lang ito? 1 linggo na ako dito sa mabahong lugar na to. Kailan ba tayo kikilos? Mula sa anino sa isang sulok, lumabas si Dante Ramos. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay may talim na kayang humiwa. Isinandal niya ang kanyang sarili sa hamba ng pinto. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang mga bagay na pinaghihirapan Amihan ay mas masarap anihin, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa at may pahiwatig ng panganib. Hindi ito simpleng pagnanakaw. Ito ay isang sining. Kailangan ng tiyempo. Sining? Tumawa si Amihan ng mapakla. Ang kailangan ko ay pera, Dante. Ang perang dapat ay sa akin. Ang matandang yon, ipinagkait niya sa akin ang lahat nang dahil lang sa isang maliit na pagkakamali. Hindi iyon maliit na pagkakamali, Amihan. Iyon ay katangahan. Malamig na tugon ni Dante. Pero huwag kang mag-alala. Makukuha mo ang gusto mo. At ako, makukuha ko rin ang sa akin. Lumapit siya sa isang maliit na mesa sa gilid. Sa ibabaw nito ay may 2 bagay. Isang luma at kupasing larawan at isang bago at makinang na artikulo mula sa isang business magazine. Sa larawan, isang batang lalaki na may malulungkot na mata ang nakaakbay sa isang babaeng payat, ang kanyang ina. Sa artikulo naman,
Ang nakangiting mukha ni Hagonoy Noy de Achero, kinikilala bilang isa sa mga pinakamatagumpay na negosyante ng taon. Hinaplos ni Dante ang larawan ng kanyang ina, pagkatapos ay mariin niyang idiniin ang kanyang daliri sa mukha ni Hagonoy sa magasin na para bang nais niya itong durugin. Naalala niya ang isang hapon, maraming taon na ang nakalipas. Siya ay isang paslit na nakatayo sa labas ng isang malaking gate na bakal. Ang gate ng Bilyadapit hapon. Dala-dala niya ang sulat ng kanyang ina, umaasang makikilala siya ng lalaking ama niya raw. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay isang gwardiyang walang pakialam. Wala kang karapatan dito, bata. Umalis ka na. Ang pagsasara ng gate na yon ay ang pagsasara rin ng pinto sa kanyang puso. Hindi mo talaga maintindihan, no? Sabi ni Dante, hindi lumilingon kay amihan. Ang kanyang boses ay puno ng puot na inipon sa loob ng maraming taon. Akala mo pera lang ang habol ko dito? Ano pa ba? Tanong ni amihan. Humarap si Dante. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Ang pangalan, amihan, ang apelyido, ang buhay na dapat ay sa akin din. Habang siya ay lumalaki sa isang palasyo, suot ang mga mamahaling damit at nag-aaral sa pinakamagagandang eskwelahan, ako at ang nanay ko, nabubuhay kami sa mga tira-tira, sa mga limos ng awa ng mundo. Itinago niya kami, itinanggi. At ang kapatid ko, dinura niya ang salitang iyon na parang lason. Ang kapatid ko ay nakakuha ng lahat. Natigilan si amihan. Kay kapatid? Oo, sabi ni Dante, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Magkapatid kami sa ama. Siya ang lehitimo. Ako ang lihim, ang basura na dapat itago. Lumapit siya kay amihan. Ang kanyang presensya ay nakakakilabot. Kaya intindihin mo, ang pera. Bonus na lang yan, amihan. Ang gusto ko ay makita siyang lumuhod. Ang makita siyang mawawalan ng lahat. Katulad ko. Biglang nag-ring ang telepono ni Dante. Isang prepaid number. Agad niya itong sinagot. Oh? Sabi niya sa kabilang linya. Talaga? Magandang balita yan. Nakikinig lang si amihan. Sinusubukang hulihin ang usapan. Sige, pagpapatuloy ni Dante. Hayaan mo lang siyang magduda. Hayaan mong kainin siya ng sarili niyang lason. Mas maganda yan para sa atin. Ihanda mo lang ang sarili mo. Malapit na. Ibinaba niya ang telepono. Ang nangiti sa kanyang labi ay mas malawak na ngayon at mas nakakatakot. Ano yon? Tanong ni amihan. Tumingin si Dante sa bintana, sa direksyon ng malayong Bilyadapit hapon. Ang ating pain ay gumagana ng perpekto, sabi niya. Ang gwardya sa loob, sabi niya. Nag-iimbestiga na si Hagonoy tungkol sa bagong yaya. Nagdududa na siya. Hindi niya alam. Ang pagdududa niyang iyon mismo ang magiging susi sa pagbagsak niya. Isang perpektong bagyo ang nabubuo at si Dante Ramos, ang anak na itinanggi, ang siyang may hawak ng hangin at ng kidlat at malapit na niyang pakawalan ang lahat ng ito. Ang silid-aklatan ay muling naging korte ni Hagonoy de Acero. Ngunit ngayon, hindi na siya ang tagamasid. Siya na ang hukom, ang taga-usig at ang berdugo. Ang manipis na folder na naglalaman ng impormasyon tungkol kay Liwayway ay nakapatong sa kanyang mesa, mas mabigat pa kaysa sa isang blok ng semento. Para sa kanya, iyon ang katibayan. Ang huling pako sa kabaong ng kanyang panandaliang pag-asa. Papasukin mo si Paredes, utos niya sa intercom. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Ilang sandali pa. Pumasok si Liwayway. Ang mukha niya ay may bahid pa rin ng pagkalito mula sa nangyari sa bodega, ngunit mayroon ding pag-aalala. Sir, pinapatawag niyo raw po ako. Hindi siya sumagot. Sa halip, kinuha niya ang folder at inihagis ito sa mesa sa kanyang harapan. Ang tunog ng pagtama nito sa makintab na kahoy
ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, pak. Isang tunog na kasing talas ng isang sampal. Napatingin si Liwayway sa folder, pagkatapos ay kay Hagunoy. Ano po yan? Buksan mo. Utos niya. Ang kanyang mga mata ay parang 2 piraso ng yelo, nakatitig ng diretso sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway nang buksan niya ito. Nakita niya ang kanyang sariling litrato, ang kanyang personal na impormasyon, at sa ilalim nito, ang pangalan ng kanyang ina, Sofia Paredes, dating head housekeeper via Dapit Hapon. Tumingala siya kay Hagunoy. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkalito at takot. Sir, kaya ko po itong ipaliwanag. Ipaliwanag? Tumawa si Hagunoy. Isang tawang walang saya, puno ng pait. Ano ang ipapaliwanag mo, Liwayway? O dapat ba kitang tawaging espiya? Gaano katagal mo itong plinano? Ang pagkanta ng uyayin ng aking ina? Ang kaalaman mo tungkol sa Hagunoy? Ang paglilinis mo sa puntod niya? Lahat ba yon ay bahagi ng isang napakagaling na script? Ang bawat tanong ay isang akusasyon, isang patalim na tumatarak sa kanya. Hindi po. Sir, hindi po sa ganon. Nagsimula nang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Totoo po, anak po ako ni Aling Sofia. Pero hindi ko po sinabi dahil natakot po ako na baka hindi ninyo ako tanggapin. Hindi tanggapin? Tumayo si Hagunoy. Ang kanyang mga palad ay nakadiin sa mesa. Ang kanyang boses ay nagsimulang tumaas. O natakot ka na baka malaman ko agad ang tunay mong pakay? Sino ang nagpadala sa'yo dito? Si Amihan ba? Si Dante? Magkano ang ibinayad nila sa'yo para sirain ang pamilya ko? Wala po. Pakiusap. Maniwala po kayo. Humikbi si Liwayway. Ang nanay ko po. Lagi niyang ikinukwento kung gaano kabuti ang mami ninyo. Lumaki po ako na hinahangaan siya. Gusto ko lang mapalapit sa alaala niya at matulungan ang mga anak ninyo. Iyon lang po ang totoo. Ang kanyang mga luha at pagsusumamo ay tila lang gasolina sa apoy ng galit ni Hagunoy. Ang nakikita niya ay hindi isang inosenteng babae, kundi ang multo ni Amihan, ang parehong mga mata na puno ng luha, ang parehong mga pangakong naging kasinungalingan. Ang sugat na iniwan ng kanyang asawa ay muling bumukas at ang lahat ng lason at sakit ay bumubuhos ngayon kay Liwayway. Tama na, sigaw niya. Ang kanyang boses ay dumadagundong. Tapos na ako sa mga kasinungalingan. Ang lakas ng kanyang sigaw ay umabot sa labas ng silid. Ilang sandali pa, dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Tala at Ulap ay nakatayo roon. Ang kanilang mga maliliit na muka ay puno ng takot. Nakita nila ang kanilang amang galit na galit at ang kanilang Yayaway na umiiyak. Daddy, nanginginig na tawag ni Tala. Tumingin si Hagunoy sa kanyang mga anak at lalo lang tumindi ang kanyang galit. Nakikita niyo? Sabi ng isang boses sa kanyang isipan, inaagaw na niya sila sayo. Umalis kayo rito, mariin niyang sabi sa mga bata. Ngunit hindi sila gumalaw. Si Ulap, ang batang hindi nagsasalita, ang batang laging nakatago sa likod ng lahat, ay humakbang pasulong. Ang kanyang maliliit na kamao ay nakakuyom. Tumingin siya ng diretso sa kanyang ama. Huwag mo pagalitan. Si Yayaway. Ang mga salita ay hirap lumabas. Putol-putol, ngunit malinaw. Ito ang unang buong pangungusap na narinig ni Hagunoy mula sa kanyang anak sa loob ng 1 taon. Ngunit sa halip na magdulot ito ng kaliwanagan, ito ay nagsilbing huling patunay sa kanyang baluktot na pananaw. Ang babaeng ito ay may kapangyarihan na sa kanyang mga anak. Isang kapangyarihang hindi niya maikokontrol. Isang kapangyarihang kinatatakutan niya. Ang puso ni Hagunoy ay naging isang malamig na bato. Nawala ang lahat ng bakas ng pag-aalinlangan. Ang tanging natira ay ang desisyon ng isang taong nasaktan.
na gumagawa ng desisyon mula sa takot, hindi sa katwiran. Tumingin siya muli kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay walang awa. Itinuro niya ang pinto. Binibigyan kita ng 10 minuto. Deklara niya. Ang bawat salita ay mabigat at pinal. 10 minuto para kunin ang mga gamit mo at umalis sa bahay na ito. Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Ngayon din. Natigilan si Liwayway. Ang kanyang mga luha ay biglang natuyo. Napalitan ng isang blangkong ekspresyon ng pagkabigla at sakit. Hindi na siya nagmakaawa pa. Alam niyang walang silbi. Ang hatol ay naibigay na. Dahan-dahan siyang tumalikod. Ang kanyang mga balikat ay nanghihina. Habang naglalakad siya palabas, napadaan siya sa kambal na tulala pa rin sa may pintuan. Yumuko siya at hinalikan ang noo ni Tala. Pagkatapos ay ang noo ni Ulap. Magpapakabait kayo, ha? Bulong niya. Ang kanyang boses ay basag. Pagkatapos ay tumayo siya at naglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Naiwan si Hagonoy sa gitna ng kanyang korte, sa gitna ng kanyang tagumpay. Ipinagtanggol niya ang kanyang kaharian. Itinaboy niya ang banta. Ngunit habang pinapanood niya ang kanyang mga anak na nakatingin sa kanya, hindi na may pagmamahal, kundi may takot at panunumbat. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi siya isang hari. Siya ay isang halimaw, nakakain lang ng tanging liwanag na pumasok sa kanyang madilim na kuweba. At ang katahimikan na bumalot muli sa Villa Dapit hapon ay hindi na katahimikan ng kapayapaan. Ito ay ang katahimikan ng isang puntod. Ang 10 minuto ay parang isang habambuhay at isang iglap ng sabay. Para kay Liwayway, ang bawat segundo ay isang pagtitiis habang mabilis niyang inililigpit ang kanyang mga gamit sa isang maliit na bag. Hindi na siya umiiyak. Ang mga luha ay napalitan ng isang manhid na pakiramdam ng kawalan. Ang bawat damit na kanyang tinutupi ay may kasamang alaala. Ang bestidang suot niya noong una niyang nakilala ang kambal. Ang blusang suot niya noong tinuruan niya si Ulap na ngumiti. Sumilip siya sa bintana. Ang maaraw na umagang sumalubong sa kanya kanina ay napalitan ng isang madilim na kalangitan. Nagsimulang pumatak ang ulan, mahina sa una, pagkatapos ay lumakas na tila nakikidalamhati sa kanya. Isang malungkot na kabalintunaan. Dumating siya sa Villa Dapit hapon na may kasamang sikat ng araw. Aalis siyang basang-basa sa ulan. Dala ang kanyang bag, dahan-ahan siyang naglakad palabas ng kwarto. Ang bawat hakbang sa makintab na sahig ay mabigat. Nakita niya ang saradong pinto ng silid ng kambal. Nilabanan niya ang pagnanasang kumatok, ang yakapin sila sa huling pagkakataon, ngunit ayaw na niyang lumikha pa ng gulo. Habang tinatahak niya ang pasilyo, hindi niya maiwasang mapatingin sa maliliit at itim na mata ng mga kamera. Dati, pakiramdam niya'y binabantayan siya ng mga ito. Ngayon, parang mga matang nanghuhusga, tahimik na nagpapatunay sa kanyang pagkatalo. Pagdating niya sa malaking pinto, walang Hagonoy na naghihintay. Walang kahit sinong kasambahay. Tanging ang katahimikan at ang malakas na patak ng ulan sa labas. Pagbukas niya ng pinto, ang malamig na hangin ay sumalubong sa kanya. Hindi na siya lumingon. Naglakad siya palayo. Bawat patak ng ulan ay parang luhang hindi na niya kayang ilabas. Habang papalapit siya sa gate, napansin niya ang 2 maliliit na mukha sa bintana ng silid ng mga bata. Nakatitig sa kanya, maliliit at nawawala sa laki ng bintanang salamin. Itinaas niya ang kanyang kamay bilang huling paalam. Narinig niya ang malakas na kalabog ng bakal nang isara ng gwardiya ang gate sa kanyang likuran. Sa wakas, tapos na. Sa loob ng silid-aklatan, pinanood ni Hagonoy sa monitor ang pag-alis ni Liwayway hanggang sa mawala ito sa kalsada. Pagkatapos, inilipat niya ang kamera sa kanyang mga anak. Nakita niya silang umalis sa bintana at narinig niya ang mahinang kalansing ng lock sa kanilang pinto. Lumabas siya. Kumatok siya. Tala? Ulap?
Buksan niyo ang pinto. Katahimikan. Mga anak, si daddy to. Kakain na tayo. Katahimikan pa rin. Ang katahimikang yon ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Bumalik siya sa kanyang silid-aklatan. Ang kanyang tagumpay ay lasang abo sa kanyang bibig. Umupo siya sa kanyang trono at tiningnan ang mga monitor. Ligtas na ang kanyang bahay. Tahimik. Walang banta. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi kapayapaan ang naramdaman niya, kundi isang nakabibinging kalungkutan, isang nakakabaliw na kawalan. Ang kanyang tingin ay napadpad sa monitor na nakatutok sa hardin, sa puntod ng kanyang ina, at doon nakita niya ang nag-iisang bulaklak na itinanim ni Liwayway. Dahil sa lakas ng ulan, ang mga talulot nito ay nagsisimula ng malagas. Ang dating simbolo ng pag-asa ay isa na ngayong paalala ng kanyang kalupitan. Isang bagay ang nag-udyok sa kanya, isang hindi maipaliwanag na puwersa. Sa halip na maghanap ng bagong banta, pinindot niya ang playback. Itinuon niya ang kamera sa hardin at inatras ang oras sa recording. Ilang araw ang nakalipas, isang maaraw na hapon. Nakita niya sa screen si Liwayway, nag-iisa, sa tabi ng puntod. Walang kamalay-malay na may nanonood. Yumuko ito at may binulong. Dahil sa lakas ng mikropono ng kamera, malinaw na narinig ni Hagonoy ang bawat salita. Ginangdiwa, mahinang bulong ni Liwayway sa malamig na marmol. Sana po ay hindi kayo magagalit sa panghihimasok ko. Pero, nag-aalala po ako sa kanila. Kay Sir Hagonoy, at lalo na po sa mga bata. Ang lalim po ng sugat sa puso niya, puno po ng takot. Sana po tulungan ninyo akong paghilumin siya. Sana po, bigyan ninyo ako ng lakas para maibalik ang mga ngiti na matagal nang nawala sa tahanang ito. Ang bawat salita ay isang punyal na bumaon ng diretso sa puso ni Hagonoy. Ang kanyang paghinga ay nahinto. Ang screen sa kanyang harapan ay biglang lumabo, hindi dahil sa depekto ng kamera, kundi dahil sa mga luhang namuo sa kanyang mga mata. Hindi ito isang plano, hindi ito isang pagtatanghal, iyon ay isang panalangin, isang dalisay at tapat na panalangin. Ang folder sa kanyang mesa, ang mga akusasyon niya, ang masasakit na salitang binitiwan niya, lahat ay bumalik sa kanya, 10 beses na mas masakit. Ano ang nagawa niya? Ano ang nagawa niya? Sa isang iglap, nawala ang lahat ng galit at pagdududa. Ang natira ay isang napakalaking pagsisisi. Itinaboy niya ang tanging taong nakakita sa kanyang sakit. Itinaboy niya ang tanging taong tunay na nagmalasakit. Napatayo siya, halos mabuwal sa biglaang pagkataranta. Kailangan niya itong mahanap. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang ibalik siya. Kinuha niya ang kanyang susi at jacket. Hindi na nag-abalang patayin ang mga monitor. Mabilis siyang tumakbo palabas ng silid-aklatan, palabas ng bahay, patungo sa kanyang sasakyan. Habang binubuksan niya ang pinto ng kotse, biglang nag-ring ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ng security post sa gate. Agad niya itong sinagot. Iniisip na marahil ay nakita nila kung saan nagpunta si Liwayway. Hello, nakita niyo ba? Ngunit hindi boses ng gwardiya ang kanyang narinig. Isang mahinang ungol-ungol na sinundan ng isang tunog ng pagbagsak. At pagkatapos, isang pamilyar na boses, kalmado, malamig, at puno ng panunuya. Hello? Kapatid. Ang boses ni Dante sa kabilang linya ay parang yelong tumusok sa puso ni Hagonoy. Dante. Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig, isang bulong na puno ng pagkamuhi at biglaang takot. Ang galing mo, kapatid. Kilala mo pa pala ako. Tumawa si Dante sa kabilang linya, isang tawang nakakakilabot. Sayang lang, huli na ang lahat para sa isang family reunion. Nasa labas ako ng iyong palasyo. At alam mo ba, bukas ang pinto. Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Hagonoy.
Ang mga anak niya, sila Tala at Ulap. Mag-isa sila sa loob. "Huwag mong gagalawin ang mga anak ko!" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay naging isang sigaw ng isang hayop na nasukol. "Bakit hindi? Pamilya ko rin naman sila, hindi ba? Mga pamangkin ko." Puno ng panunuya ang boses ni Dante. "Bilisan mo, Hagonoy. Baka hindi mo na sila maabutan." Click. Ang tunog ng pagbaba ng linya ay hudyat ng isang karera laban sa oras. Walang pag-aalinlangan, pumasok si Hagonoy sa kanyang kotse. Ang kaninang pagnanais na hanapin si Liwayway ay napalitan ng isang mas malaki at mas desperadong misyon. Pinaandar niya ang makina. Ang mga gulong ay umikit sa basang kalsada at pinaharurot niya ang sasakyan pabalik sa kanyang bahay, pabalik sa kanyang kulungan, na ngayon ay pugad na ng panganib. Habang nagmamaneho, kinuha niya ang kanyang telepono. Sinubukan niyang i-access ang sistema ng mga kamera. Access denied. Sinubukan niya ulit. System offline. Pinutol na nila. Binulag na nila siya. Ang tanging magagawa niya ay apakan ang silinyador. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang bawat segundo ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Ang pagsisisi niya kay Liwayway ay naroon pa rin. Ngunit ngayon ay may kasama na itong takot. Isang takot na mas malala pa sa pagkakanulo. Ang takot ng isang ama. Si Liwayway ay nakaupo sa loob ng isang humintong bus, nakatingin sa labas ng bintana, ngunit wala talagang nakikita. Ang mga patak ng ulan ay gumuguhit sa salamin, parang mga luhang tumutugma sa sakit sa kanyang puso. Ang bawat pagalog ng bus ay nagpapabigat sa kanyang pakiramdam. Paalis na siya. Paalis na sa dalawang batang napamahal na sa kanya. Paalis sa isang tahanang panandalian niyang naramdaman na sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono, tinitingnan ang nag-iisang larawan na mayroon siya ng kambal. Isang stolen shot na kinuha niya habang naglalaro sila sa ilalim ng puno ng mangga. Nakangiti sila. Masaya. Napangiti siya ng mapait. Sana ay maging masaya pa rin sila. Akmang itatago na niya ang telepono nang biglang may pumasok sa kanyang isipan. Isang alaala, isang maliit na detalye na noon ay binaliwala niya lang. Nung isang araw habang siya'y nasa labas para magtapon ng basura, nakita niya ang isa sa mga security guard na kausap ang isang lalaki sa labas ng gate. Ang lalaki ay nakasakay sa isang itim na kotse. Pamilyar ang mukha. Ang mukha na nakita niyang kasama ni Ginang Amihan sa mga lumang litrato sa silid-aklatan. Noon, inisip niya na marahil ay isang bisita lang. Ngunit ngayon, habang inaalala niya ang malamig na titig ng lalaki, ang paraan ng pag-abot nito ng isang sobre sa gwardiya, biglang tumayo ang kanyang mga balahibo. Ang tawag ni Amihan kay Hagonoy, ang biglaang pagbabago ng ugali nito, ang pagtataboy sa kanya. "Diyos ko po," bulong niya sa sarili. "Isang plano to. Hindi ito tungkol sa kanya. Hindi kailanman naging tungkol sa kanya. Siya ay isang diversion, isang panggulo para mawala sa focus si Hagonoy. At ngayon, wala na siya sa bahay. Walang nagbabantay sa mga bata. Manong, para po." Sigaw niya, halos mapatalon sa kanyang upuan. Nagulat ang driver at ang ilang pasahero. Bumukas ang pinto ng bus at walang pag-aalinlangan. Bumaba si Liwayway sa gitna ng malakas na ulan. Basang-basa siya sa isang iglap, ngunit wala siyang pakialam. Tumingin siya sa kaliwat kanan. Naghahanap ng taxi. Kailangan niyang bumalik. Kahit ipagtabuyan pa siyang muli. Kahit magmukha siyang baliw. Ang mahalaga, kailangan niyang masigurong ligtas ang mga bata. Nang sa wakas, ay may humintong taxi, nanginginig siyang pumasok. "Saan po tayo, ma'am?" tanong ng driver. "Sa Villa Dapit Hapon po." Sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. "Pakibilisan po, Manong. Pakiusap." Ang gate ng Villa Dapit Hapon ay nakabukas na, parang isang bibig na nag-aanyaya.
Madaling na-neutralize ni Dante ang gwardiyang binayaran niya. Nakahandusay ito ngayon sa guardhouse, walang malay. Simple lang, di ba? Pagmamayabang ni Amihan habang naglalakad sila sa perpektong hardin. Huwag kang kampante! Saway ni Dante, ang kanyang mga mata ay alertong nagmamasid sa paligid. Ang katahimikan ay nakakabahala. Alam niyang paparating tayo. Ang tanong ay kung gaano kabilis siyang makakarating dito. Pagdating nila sa pinto, nagulat sila nang makitang bahagya itong nakabukas. Iniwan ni Hagonoy sa kanyang pagmamadali. Isang pagkakamali na magdudulot sa kanya ng malaki. Pumasok sila. Ang bahay ay madilim at tahimik, maliban sa tunog ng ulan sa labas. Tala? Ulap? Malaming na tawag ni Amihan na para bang isa siyang mapagmahal na inang umuwi. Mommy's home. Walang sumagot. Nasa kwarto nila yan, sabi ni Dante. Umakyat sila sa hagdanan. Ang kanilang mga basang yapak ay nag-iiwan ng marka sa sahig. Pagdating nila sa tapat ng kwarto ng kambal, kumatok si Amihan. Mga anak, buksan niyo ang pinto para kay Mommy. Isang mahinang kaluskos ang narinig nila mula sa loob na sinundan ng tunog ng isang upuan na itinataboy. Hinarangan nila ang pinto na wala ang pasensya ni Dante. Tumabi ka, utos niya kay Amihan. Sa isang malakas na sipa, ang pinto ay bumukas. Tumama ng malakas sa pader. Sa loob, magkayakap ang kambal sa isang sulok. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa takot. Halika na mga anak, sabi ni Amihan. Sinusubukang ngumiti. Ngunit ang mga bata ay lumingon at umiwas sa kanya. Akmang hahawakan na ni Dante si Ulap ng isang sigaw ang pumuno sa buong kabahayan. Isang sigaw na hindi nila inaasahan. Huwag! Napalingon sila. Nakatayo sa may pinto ng kwarto, basang-basa, humihingal, at may determinasyon sa kanyang mga mata ay si Liwayway. Gamit ang isang mabigat na plorerang porselana na kinuha niya mula sa pasilyo, hindi siya nag-isip ng 2 beses. Itinaas niya ito at buong lakas na inihampas sa likod ni Dante. Ang plorera ay nabasag. Napasigaw si Dante sa sakit at gulat, napaluhod sa sahig. Tumakbo kayo! Sigaw ni Liwayway sa mga bata. Magtago kayo! Ang tunog ng nabasag na plorera ay umalingaw-ngaw na parang isang putok ng baril. Sa isang iglap, ang katahimikan ay naging kaguluhan. Yayaway! Sigaw ni Tala. Tumakbo siya palapit kay Liwayway kasama si Ulap. Agad silang niyakap ni Liwayway, ginawang panangga ang sariling katawan. Hayop ka! Ungol ni Dante. Dahan-dahang tumatayo habang sapo ang kanyang likod. May dugo sa kanyang mga daliri. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng panunuya ay nag-aalab na ngayon sa purong galit. Pagsisisihan mo to! Tumakbo ka na, Amihan. Kunin mo ang mga bata. Utos niya. Ngunit si Amihan ay parang natigilan. Nakatingin kay Liwayway na may halong pagkamuhi at pagtataka. Ikaw? Dapat ay wala ka na rito. Hindi ko iiwan ang mga bata. Mariing sagot ni Liwayway. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Naalala niya ang isang bagay na nadiskubre niya noong isang araw habang naglilinis. Isang maliit na pinto sa likod ng aparador sa kwarto ng mga bata na marahil ay isang lumang daananan ng mga katulong. Mga anak, pumasok kayo sa loob ng aparador. May pinto dyan sa likod. Magtago kayo at huwag kayong lalabas. Itinulak niya ang kambal patungo sa aparador. Sumunod naman sila, umiiyak sa takot. Susugurin na sana ni Dante si Liwayway ng isang malakas na sigaw ang marinig mula sa ibaba. Dante! Ang boses ni Hagonoy. Parang isang kulog na yumanig sa buong bahay. Parating na siya. Naging mas desperado si Dante. Kailangan niyang makuha ang mga bata bago makarating si Hagonoy. Tinulak niya si Liwayway ng buong lakas. Tumama ang likod nito sa pader.
at napadaing siya sa sakit. Hinding-hindi! Sigaw ni Liwayway. At kahit pa nahihilo, muli siyang tumayo at humarang sa aparador. Sa ibaba, parang isang bagyo si Hagonoy. Nakita niya ang bakas ng basang sapatos sa sahig. Narinig niya ang sigaw ni Liwayway. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng panganib. Tinakbo niya ang hagdanan ng 3 hakbang sa isang pagkakataon. Pagdating niya sa itaas, ang eksenang bumungad sa kanya ay isang bangungot. Si Amihan na mukhang takot na takot. Si Liwayway na may galos sa braso, matapang na nakaharang sa aparador kung saan alam niyang nagtatago ang kanyang mga anak. At si Dante na may dugo sa likod, papalapit kay Liwayway na parang isang ganid na hayop. Dante, tama na. Sa wakas, nagkaharap sila. Ang magkapatid. Isang produkto ng pag-ibig, ang isa'y produkto ng kasalanan. Isang lumaki sa liwanag, ang isa'y lumaki sa anino. Hagonoy. Ngumisi si Dante. Buti naman at nakarating ka sa sarili mong party. Bakit? Iyon lang ang tanong ni Hagonoy. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at pagkalito. Pera? Ganon ka na ba kadesperado para sa pera? Tumawa si Dante, isang tawang puno ng pait. Pera? Oo, kailangan ko ng pera, pero hindi yan ang pinakaimportante. Dahan-dahan siyang lumingon at tumingin kay Hagonoy ng diretso sa mata. Ang gusto ko ay kung bakit ako nagkaganito, kung bakit ako kailangang magdusa habang ikaw ay nagpapakasasa sa lahat ng yaman na dapat ay sa ating dalawa. Natigilan si Hagonoy. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba sinabi sa'yo ng magaling nating ama? Ang bawat salita ni Dante ay puno ng lason. Bago siya namatay, na mayroon siyang isang pagkakamali, isang anak sa labas na itinago niya sa buong mundo. Itinuro niya ang kanyang sarili. Ako yun, Hagonoy. Ako ang pagkakamali niya. At ikaw ang kanyang perpektong anak. Ang revelasyon ay parang isang kidlat na tumama kay Hagonoy. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang galit, ang inggit, ang determinasyon ni Dante na sirain siya. Hindi ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa dugo. Habang si Hagonoy ay tulala sa kanyang narinig, nakahanap ng pagkakataon si Amihan. Wala na tayong oras! Sigaw niya at mabilis na tumakbo patungo sa hagdanan para tumakas. Ngunit mabilis na kumilos si Hagonoy. Nahawakan niya ang braso nito. Saan ka pupunta? Sa gitna ng kaguluhan, muling sumugod si Dante. Ngunit hindi patungo kay Hagonoy, patungo kay Liwayway at sa mga bata. Nahihilo pa rin. Ginawa ni Liwayway ang lahat ng kanyang makakaya. Sinipa niya, sinuntok, kinagat. Ginamit ang bawat natitirang lakas. Ngunit mas malakas si Dante. Isang malakas na sampal ang nagpatumba sa kanya sa sahig. Yayaway! Narinig niyang sigaw ng mga bata mula sa loob ng aparador. Nakahandusay sa sahig, nakita ni Liwayway si Dante na binubuksan ang pinto ng aparador. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Tala at Ulap. At sa sandaling iyon, alam niya ang kailangan niyang gawin. Bumangon siya. At sa huling pagkakataon, sumigaw siya. Isang sigaw na hindi na para humingi ng tulong, kundi para magbigay ng babala. Hagonoy! Napalingon si Hagonoy. Nakita niya si Dante na inaabot na si Tala. Binitawan niya si Amihan. Ang mundo niya ay biglang nag-slow motion. Ang pagitan niya at ng kanyang anak ay parang 1 kilometrong layo. Si Dante, ang kanyang kapatid, ang kanyang mga anak, ang kanyang buhay. At si Liwayway, ang babaeng itinaboy niya, ang tanging taong nakatayo sa pagitan ng dalawa. Kailangan niyang pumili, kasabay ng malakas na dagundong ng kulog sa labas. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang marinig, papalapit, papalakas. Ngunit para kay Dante, huli na ang lahat. Sa kanyang isipan, kailangan niyang makuha ang kahit 1 piraso ng tagumpay. Nahawakan niya ang braso ni Tala.
Bitawan mo siya! Sigaw ni Hagonoy. Ngunit sa halip na bitawan, mas lalo itong hinigpitan ni Dante. Itinaas niya ang bata, ginawang panangga. Ang pagdating ng mga pulis ay nagpabago sa lahat. Mabilis nilang napalibutan ang ikalawang palapag. Si Amihan, sa kanyang pagkataranta, ay agad na sumuko. Itinaas ang kanyang mga kamay habang umiiyak. Ngunit si Dante ay nanatiling matatag. Ang kanyang braso ay mahigpit na nakapulupot kay Tala, na ngayon ay humihikbi na sa takot. Huwag kayong lalapit! Sigaw ni Dante. Ang kanyang boses ay basag sa desperasyon. Isang maling galaw niyo lang, sasaktan ko ang bata. Ang mga pulis ay huminto. Ang kanilang mga baril ay nakatutok. Ang buong eksena ay nagyelo. Si Hagonoy ay nakatayo ilang metro lang ang layo. Ang kanyang puso ay dumudurog sa bawat hikbi ng kanyang anak. Ang lahat ng kanyang teknolohiya, ang lahat ng kanyang pader, ay walang silbi sa sandaling ito. Daddy! Iyak ni Tala. Iniabot ang kanyang kamay patungo kay Hagonoy. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Hagonoy. Ang galit na nararamdaman niya para kay Dante ay biglang napalitan ng isang emosyong mas malalim at mas komplikado. Isang matinding awa. Nakita niya hindi ang isang halimaw, kundi ang isang batang lalaking itinaboy sa labas ng gate. Isang lalaking lumaki sa anino ng kanyang tagumpay. Nakita niya, sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanyang kapatid. Ibinaba niya ang kanyang mga kamay, isang senyales sa mga pulis na huwag munang gumalaw. Humakbang siya pasulong, hindi bilang isang banta, kundi bilang isang taong suko na. Dante, sabi niya, ang kanyang boses ay hindi nagalit, kundi malumanay at puno ng pighati. Tama ka. Natigilan si Dante, maging ang mga pulis ay nagtaka. Anong sinasabi mo? Tama ka sa lahat. Pagpapatuloy ni Hagonoy, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Nagkamali si Papa. Isang malaking pagkakamali ang itinago kanya. Ang itanggi kanya. Hindi mo yon kasalanan, Dante. At lalong hindi kasalanan ng nanay mo. Huwag mo akong daanin sa drama mo. Sigaw ni Dante, ngunit may bahid na ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Hindi ito drama, sabi ni Hagonoy, umiling siya. Ito ang katotohanan na dapat ay matagal ko nang nakita. Patawarin mo ako, Dante. Patawarin mo ako sa buhay na hindi mo naranasan. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na dinulot sa'yo ng pangalang De Acero. Ang mga salita ni Hagonoy ay hindi mga bala, kundi mga kamay na dahan-dahang yumayakap sa sugatang puso ni Dante. Sa unang pagkakataon, sa kanyang buhay, may isang taong kumilala sa kanyang sakit. May isang taong nagsabing hindi siya isang pagkakamali. Sa gilid, si Liwayway, kahit masakit ang katawan, ay dahan-dahang gumapang palapit sa likuran ng aparador. Palayo sa paningin ni Dante. Nakita niya si Ulap na nakasilip mula sa siwang ng pinto. Ang mga mata ay nakatutok sa eksena. Nagtama ang kanilang mga mata. Gamit ang isang senyas, itinuro ni Liwayway ang paboritong laruan ni Ulap, isang maliit na kotseng bakal na nahulog sa sahig malapit sa paanan ni Dante. Naunawaan ni Ulap, habang si Dante ay nakatitig kay Hagonoy, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Sa pagitan ng galit at ng biglaang pag-asa ng pagtanggap, isang maliit na kotseng bakal ang biglang gumulong at tumama sa kanyang sapatos. Klang! Isang maliit na tunog, ngunit sapat na para makuha ang kanyang atensyon. Sa isang segundong paglingon niya sa ibaba, nakahanap ng pagkakataon si Hagonoy. Mabilis pa sa isang kidlat, sumugod siya. Hindi niya sinuntok si Dante. Yinakap niya ito habang ang kabilang kamay niya ay mabilis na kinuha si Tala mula sa pagkakahawak nito. Tala! Napasigaw si Dante, nagulat sa biglaang pangyayari. Tinulak niya si Hagonoy at sa kanilang pagpupumiglas, natumba silang dalawa. Ang mga pulis ay mabilis na kumilos, dinakma si Dante na hindi na nanlaban pa.
Tila naubos na ang lahat ng lakas at galit sa kanyang katawan. Hawak ni Hagonoy si Tala ng mahigpit, paulit-ulit na hinahalikan ang buhok nito. Okay ka lang anak? Okay ka lang? Habang dinadala ng mga pulis si Dante palayo, nagtama ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Walang salitang namutawi. Ngunit sa mga mata ni Dante, ang apoy ng galit ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang komplikadong halo ng pagsisisi, pagkalito, at marahil, isang maliit na butil ng kapatawaran. Si Amihan naman ay umiiyak habang isinasama rin palabas. Tapos na ang lahat. Nang mawala na ang mga pulis, ang adrenaline sa katawan ni Hagonoy ay biglang naglaho. Binitawan niya si Tala na agad tumakbo kay Liwayway at Ulap na ngayon ay lumabas na mula sa aparador. Ang tatlo ay mahigpit na magkayakap, isang isla ng kaligtasan sa gitna ng nagulong kwarto. At si Hagonoy, ang lalaking bakal, ang hari ng kanyang kuta, ay naiwang nakatayo sa gitna. Tumingin siya kay Liwayway, ang babaeng itinaboy niya, ang babaeng bumalik para iligtas ang kanyang mga anak. Tumingin siya sa kanyang mga anak na mas pinili ang yakap nito kaysa sa kanya. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa loob ng maraming taon, ang pader laban sa sakit, sa pag-ibig, sa tiwala, ay tuluyan ng gumuho at sa ilalim ng mga guhong iyon, isang bagay ang lumabas. Isang bagay na matagal na niyang ikinulong. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanila. Lumuhod siya sa sahig, ang kanyang mga balikat ay nanghihina. At sa harap ng kanyang mga anak, at sa harap ng babaeng nagpakita sa kanya kung ano ang tunay na katapangan sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Si Hagonoy de Acero ay umiyak. Isang iyak hindi ng galit o sakit, kundi ng isang malinis at dalisay na paglaya. Ilang linggo ang lumipas. Ang katahimikan ay muling bumalik sa Villa Dapit hapon, ngunit ibang-iba na itong klase ng katahimikan. Hindi na ito ang malamig at mabigat na katahimikan ng isang puntod, kundi ang payapang katahimikan ng isang tahanan. Isang maaraw na umaga, sa halip na maupo sa harap ng kanyang mga monitor, si Hagonoy ay nasa labas. Hawak ang isang stepladder at isang wire cutter. Isa-isa, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, pinutol niya ang mga kable ng bawat security camera na nakapalibot sa kanyang bahay. Bawat tunog ng pagputol, clack, ay parang tunog ng pagkalas ng isang kadena sa kanyang puso. Ang mga matang dati niyang sandata laban sa mundo ay isa-isa niyang binubulag. At sa paggawa nito, sa unang pagkakataon, nakikita niya ang lahat ng mas malinaw. Mula sa bintana ng kusina, pinapanood siya ni Liwayway, kasama ang kambal na abala sa pagguhit sa mesa. May ngiti sa kanyang mga labi. Pagkatapos ng insidente, dinala agad sa ospital si Liwayway para gamutin ang kanyang mga galos at pasa. Si Hagonoy ay hindi umalis sa kanyang tabi. Doon, sa loob ng isang payak na silid sa ospital, nangyari ang pinakamahalagang pag-uusap sa kanilang buhay. Walang mga kamera, walang pader. Tanging 2 taong nasaktan na natututong muling magtiwala. Patawarin mo ako, Liwayway, sabi ni Hagonoy. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisising hindi na niya itinago. Nabulag ako ng takot. Sa sobrang pagnanais kong protektahan ang mga anak ko sa sakit, ako mismo ang naging lason sa buhay nila. At sinaktan kita. Naiintindihan ko, sagot ni Liwayway, ang kanyang boses ay mahinahon. Lahat tayo ay may mga sugat, Hagonoy. Ang mahalaga ay kung paano natin hinahayaan ang iba na tulungan tayong gamutin ang mga iyon. Nang makalabas siya ng ospital, hiniling ni Hagonoy na manatili siya. Hindi na bilang isang yaya, kundi bilang Liwayway. Ngayon, habang pinapanood niya si Hagonoy na nagtatanggal ng huling kamera, naramdaman niya na ang paghilom ay nagsimula na. Pumasok si Hagonoy sa kusina, pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Tapos na, sabi niya.
Isang ngiti na hindi pilit ang gumuhit sa kanyang mga labi. Lumapit siya sa mesa at tiningnan ang ginuguhit ng mga anak. Isang pamilya sa ilalim ng araw. 4 sila. Daddy, kailan po tayo pupunta sa kulungan? Tanong ni Ulap, na ngayon ay mas madalas nang magsalita. Tumingin si Hagonoy kay Liwayway na tumango bilang suporta. 1 linggo matapos ang insidente, dinalaw ni Hagonoy si Dante sa bilangguan. Hindi sila nag-usap ng matagal. Walang sisihan, walang sumbatan. Inabot lang ni Hagonoy ang isang lumang litrato. Ang litrato ni Dante, kasama ang kanyang ina. Hindi ka pagkakamali. Iyon lang ang sinabi ni Hagonoy. Umuwi siyang gumaan ang pakiramdam. Bukas anak, sagot niya kay Ulap. Dadalawin natin si Tito Dante ninyo. Kinagabihan, sa hardin, sa tabi ng puntod ni Diwa, magkatabing nakaupo sina Hagonoy at Liwayway sa isang bagong upuang kahoy. Ang buong hardin ay nalilinis na at puno na ng mga bagong tanim na bulaklak. Inabot ni Hagonoy kay Liwayway ang isang lumang kwaderno na may balat na katad. Ang tala-arawan ng paghahardin ni Inay, sabi niya. Gusto kong ikaw na ang mag-alaga nito at ng hardin niya. Binuksan ito ni Liwayway. Sa unang pahina, may nakasulat na hindi pamilyar na sulat kamay. Sulat kamay ni Hagonoy para kay Liwayway ang nagdala ng bagong umaga sa aming dapit hapon. Napaluha si Liwayway, mga luha ng saya. Tumingin siya kay Hagonoy na nakatingin din sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na hindi na niya itinatago. Handa ka na ba? Tanong nito. Saan? Sa isang bagong simula, sagot ni Hagonoy. Dahan-dahan, hinawakan niya ang kamay ni Liwayway. Ang kanilang mga daliri ay nagsalikop, isang perpektong akma. Gusto kong baguhin ang pangalan ng lugar na ito. Ano ang itatawag mo rito? Hindi na Villa Dapit Hapon, sabi niya. Habang papalubog ang araw sa kanilang harapan, nag-iiwan ng kulay ginto at rosas sa kalangitan. Gusto kong tawagin itong Tahanang Liwayway. Dahil sa wakas, ang bahay na dating simbolo ng anino at takot ay isa ng tunay na tahanan. Isang tahanan kung saan ang mga bintana ay bukas. Para pumasok ang araw, kung saan ang mga pinto ay walang kandado, at kung saan ang mga puso ay malaya ng magmahal. Sa gitna ng hardin, magkayakap sila habang ang huling sinag ng dapit hapon ay nagbibigay daan sa unang kislap ng mga bituin sa isang bagong gabi na puno ng pag-asa. At dito po nagtatapos ang kwento ng Villa Dapit Hapon. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa taas ng ating mga pader, kundi sa ating kakayahang buksan ang ating mga puso. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwento ni Hagonoy at Liwayway ay simple lamang, ang pagpapatawad sa ating sarili at sa iba, ang tanging susi na makapagpapalaya sa atin mula sa kulungan ng mapait na nakaraan. At ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa pag-iwas sa sakit, kundi sa paghahanap ng tapang na harapin ito ng may kasama. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang inyong suporta po ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang lumikha pa ng mga kwentong kay sarap pakinggan. Nais po naming malaman ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? At anong uri ng kwento? Comedy ba? Mas matinding drama? O suspense ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? I-comment na nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.